Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maulan pero ito ay mula sa Panginoon. Isang mapagpala na tunay nga ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya sa ating araw-araw. Salamat sa Panginoon sa kabila ng
ng bagyo pero handirito tayo upang siya'y papurihan, pasalamatan sa lahat ng oras. Ngayon po ay August 9, 2026, ikalawang linggo ng buwang Agosto. Mga kapatid, patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon na tunay nga po na napakabuti niya sa ating buhay. Alalahanin po natin ang buong isang linggo na pagpapala niya na binibigay sa atin. Atin pong basahin, ang ating call to worship ay matatagpuan sa Awit 66, 1-4. Tayo po tayong lahat upang sa paggalang ng kanyang salita. Number 1, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanyang ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuri nila. Panginoon, salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa pagpapala at pag-iingat mo sa amin lahat. Nawa sa araw na ito, Lord, tutuloy ka, Panginoon, maghari sa amin. Pangunahan kami sa mga awitan, pangunahan kami pakinggan ang iyong salita, at di lamang napapakinggan, kundi ito ay sa puso. Natunay nga po, O Diyos, na patuloy nga po kayo ang mag-guide sa amin lahat. Mag-iingatan niyo po, Panginoon, mga papunta rito. Patuloy nga po kayo ang maging shield namin sa lahat ng oras, Panginoon. Sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, Panginoon, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon mga kapatid, diretso po tayo ng papurit pag-aawitan sa ating Panginoon. Mga kapatid, tunay nga pong pinagpala ba kayo sa buong isang linggo? Praise God. Tunay nga po na ang buong isang linggo natin o last week pa ay napakaulan. Napakataas ng baha, may mga binaha, may mga nadisgrasya. Pero patunay na ang Panginoon ay patuloy natin kasama sa lahat ng oras. Patuloy po natin siyang papurihan at tulay nga po sambahin siya ng walang hanggan. Mga kapatid, sumigaw tayo sa galak na patuloy na papuri sa Panginoon. Papuri sa kanya'y bigay, awitan siya, luwalhatiin siya. Basta papuri sa kanya'y bigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas sa kanya'y bigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri ang kanya'y bigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan.
Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya! Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo ibibigay ng Diyos. Pangako na'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo ibibigay ng Diyos. Pangako na'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Praise God! Panginoon, tunay nga po wala kang katulad, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay papuri at sasambahin ka namin. Magbago man ng lahat, nangyayari man ang gulo, ang krimen, pero Panginoon, salamat, may kapayapaan kami sapagkat ikaw ang aming kasama. Tunay nga po, Panginoon, hindi ka nagbabago. Walang katulad ang iyong pag-ibig para sa amin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad,
maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang hihingin sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang posible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Tunay nga po, Panginoon, wala imposible sa iyong pangalan. Tunay nga po, Panginoon, ikaw lamang itataas namin magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Praise God. Ngayon po, magpapatuloy po tayo sa ating gawain. Pangungunahan po tayo sa ating exhortation sa pamamagitan ni Sister Carolina Peñas. Amen. Yun, may pa fireworks. May pa fireworks. Yan. So, ngayon po ay ang pangatlong exhortation ko. Ang aking exhortation, eto siya. Sino po ang nakakaalam sa kanta na yan. So, ang aking exhortation ay ito po. Sino po nakakaalam sa sa Sunday school na kanta na Jesus Loves Me? Yan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yan, amen. Yes.
Yes, Jesus loves me. Ayan. So, nung bata ako, isa sa mga naririnig ko sa Sunday school, yan isa sa mga kinakanta sa Sunday school. Habang nag-iedad tayo, mas lalo nating na-appreciate yung lyrics ng awit na yan. Hindi lang pala ito kasi pambata. Kasi isa itong katotohanan. Panghabang buhay at lalo mo maaalala sa panahon na nalulungkot, pagpakiramdam mo nag-iisa ka, o kaya kapag sunod-sunod yung challenges na dumarating sa buhay mo. May mga pagkakataong ganito, di ba? Parang mag-isa kang naglalakad sa madilim na daan, di mo alam saan ka pupunta. Walang kasiguraduhan ang bukas, at ang mas mahirap parang ang quiet ng Lord. Sa Bible, may ganito ding eksena. At isa riyan ang karanasan ni Job. Yan. So, sino po nakakakilala kay Job? Ito po si kumpare ni Wayne. Yan si Job. Papakita natin sa screen. Ayan. So si Job, kilala niya ang Panginoon. Kilala siya ng Panginoon. Pero dumating ang panahon na parang nag-solo flight siya sa kanyang biyahe. At sa loob lamang ng maikling panahon, sunod-sunod na nawawala halos ang lahat sa kanya. Ari-arian, kabuhayan, ninakawan siya, nasunugan, natupok yung kanyang mga alagang tupa, ninakaw yung camel niya, pinatay ang marami niyang mga alipin, at namatay lahat ang kanyang mga anak. Tapos hindi pa yon. Nagkaroon pa siya ng matinding karamdaman at sakit, at sobrang sakit nung pakiramdam. Nagkaroon siya ng masasakit na bukol. Sugat to the point na halos banderian na siya ng nakakarami. At sa sobrang sakit, nakaupo na nga lang siya sa abo at kinakamot yung mga sugat ng kanyang balat gamit ang basag na palayok. Kasi si Job, nagkaroon siya ng mga sugat mula sa talampakan hanggang sa pinakatuktok ng ulo niya. Na halos kahit gusto niyang kamutin yung sugat niya, pati daliri niya may mga sugat, so pinangkakamot niya na lang yung basag na palayok. Isa pa sa pinakamatinding naranasan niya yung support system niya, yung asawa niya. Na ang sabi sa kanya ay, isumpa mo na ang Diyos at ikaw ay mamatay na. Hindi rin siya naunawaan ng kanyang mga kaibigan na misinterpret siya. At higit sa lahat, naramdaman niya ang katahimikan ng Diyos. Ang kabuuan ng kwento ng istorya ni Job ay matatagpuan po sa Bible, sa Book of Job. Isa rin itong hapon sa atin na magbasa din po tayo ng Biblia para mas lalo po nating maunawaan at makilala ang ating Panginoon. Alam ni Job na matuwid siyang tao at naniniwala siyang, ayan si Job, yung wala pa siyang andyan pa lahat sa kanya, ari-arian, yan masaganang buhay, malusog na pangangatawan. Yan siya si Job. Yan. So isa rin sa Alam ni Job na matuwid siyang tao at naniniwala siyang mahal siya ng Diyos. At alam niya sa kanyang sarili na malalampasan niya ang pagsubok na yon. Marami sa atin yung challenges, yung paghihirap ng yung mga challenges natin sa buhay ay bunga ng mga mali nating mga desisyon. Bunga ng mga consequence ng mga mali nating mga desisyon. Pero sa Book of Job, very clear, nakalagay sa verse 1. Nakalagay po sa verse 1, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless. So very clear, even sa introduction po, he was blameless and he was upright. He feared God and shed evil. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Isa siyang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Paulit-ulit niyang hinahanap ang Panginoon pero hindi niya maunawaan doon sa circumstances niya bakit nangyayari ang lahat.
Dahil sunod-sunod nga po yung mga nangyari sa buhay niya. Siyempre, hindi po perfect si Job kasi tao lang siya. Hindi rin siya completely blameless, pero makikita rito ang sovereignty ng Diyos. Kasi sa panahon na siya ay sinusubok sa Job 30, may mga pasaring na siya sa Panginoon. Sa verse 20, ito po yung mga pasaring po ni Job sa Panginoon. Di mo pinakinggan, O Diyos, ang aking pagdaing, aking panalangin, hindi mo man lang pinansin. Bakit ako'y iyong pinagmamalupitan at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan? Bakit hinayaang ang buhay kong angkin, bayuhin ng bagyo at malalakas na hangin? Alam kong dadalhin mo ko sa kamatayan, sa huling hantungan ng bawat nilalang. Taong bumagsak, bakit mo pinahihirapan? Wala namang siyang magagawa kundi magmakaawa lamang. Ilan lang yon sa mga tanong ni Job, or I would consider na paglalambing niya po sa Panginoon. Sa tindi ng kanyang pagdurusa, at nasabi pa nga niya yung mga salitang bunga ng kanyang kalituhan, bunga po ng kanyang sakit. And the gracious Lord answered him in her prayers. Madalas, may tanong rin tayo sa Panginoon. May mga tanong na sinasagot niya ng oo, ng hindi, at ng maghintay. Sa mga tanong ni Job, narito ang kaniyang sagot. Pinaalala ng Diyos na siya ang may lalang ng lahat. Siya ang nagtakda ng kaayusan ng sanlibutan. Pinaalala ng Diyos kay Job, ako lang naman ang Diyos na siya ang may ganap ng karunungan. At nakikita yung complete picture. Kung tutuusin, para rin naman tayong si Job. Diba? Madalas tayong magtanong, bakit ito nangyari? Mas mabuti sana, Lord, kung ganito na lang yung nangyari. Pero may isang bagay na kapansin-pansin sa kwento doon sa narrative ni Job. Ang haba ng pasensya ng Diyos kay Job. Hinayaan niya si Job na ibuhos ang lahat ng kanyang hinanakit at mga tanong ng maraming kabanata bago siya sumagot. Ang sagot ng Diyos kay Job. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Sino kang mag-alinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi, nasan ka nang lihikain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay? Sino ang may hawak ng haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panukalang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-aawitan, ang mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat. Tinakpan ko ang dagat ng ulap na makapal at binalutan ito ng kadiliman. Ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang at huwag lalampas ang alon sa naglalakihan. Job, nakalikha ka ba ng kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay naigawa mo ng tanglaw upang ang masamay mabulabog sa taguan? Malinaw na gaya ng tatak sa putik, ng makulayan ay tumingkad gaya ng damit. Masasamang tao'y nasisilaw sa liwanag ng araw, sa paggawa ng karahasan sila'y napipigilan. Nakapunta ka na ba sa mga bukal ng karagatan? Ang sahig ng dagat ay iyo bang nalakaran? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan ng pasukan tungo sa madlim na daigdig ng mga patay? Alam mo kung gaano kalaki ang mundo? Sumagot ka kung alam mo. Napakahaba po ng chapter na ito sa Job 38. At ang lahat ng nilalaman ay mga sagot ng Diyos sa katanungan ni Job. And if you have questions in life, basahin mo rin ang Job chapter 38. Marirealize mo ang mga sinasabi ng Panginoon ay pawang mga katotohanan lamang. Sino nga ba tayo? Pag tinanong tayo, nasan ka? Nang ilatag ko ang pundasyon ng daigdig. Dito pa lang pinapakita ng Diyos na siya ang nagtakda ng hangganan ng dagat, ang nag-uutos sa pagsikat ng araw at naglalagay ng mga bituin sa kalangitan, ang nagpapadala ng ulan or ng snow at nagpapakain maging sa mga leyon at mga uwak. Ang purpose ni God sa pagtugon kay Job ay hindi para ipahiya,
kundi nais ng Diyos na makita ni Job ang soberenya ng kanyang kalakasan, ng kanyang kapangyarihan. Our God is always a safe space. Hindi niya minamasama ang mga tanong. He considered this as a conversation. Hindi masama ang lumapit sa Diyos ng merong tanong. Ang naging problema ay yung pag-inakala natin na para bang mas marunong pa tayo sa Panginoon at ang paghatol sa kanyang mga desisyon ay hindi tama. Tayo, limited individuals, we can ask but not question the power of God in our lives. Kung nakakaranas ka ng halos the same challenge with Job, kung ikaw ay nanakawan ng kabuhayan, alalahanin mong kantang, Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Kung nawala yung ipon mo, nalugi yung mga negosyo mo, nawalan ka ng trabaho na pinagharapan mo sa loob ng maraming taon, alalahanin mong, yes, Jesus loves me. Kung nawala ka ng mahal sa buhay, namatayan ka o kaya naman ay iniwan ka ng pinakamamahal mong tao at hindi na may ibabalik yung dating saya ng bahay ninyo, alalahanin mo, Jesus, yes, Jesus loves me. Kung meron kang karamdaman, pagod ka na mula sa napakaraming challenges ng iyong kalusugan, kung bawat pagising may kasamang sakit, at may kasamang takot at may kakulangan pinansyal dahil sa problema sa pangangatawan, alalahanin mong Jesus loves you. Kung ang mismong inaasahan mo sa buhay, yung sinasandalan mo, hindi ka na maintindihan, pinanghihinaan ka ng loob, alalahanin mo, Jesus loves, yes, Jesus loves me. Kung may mga kaibigan ka na nagkamali sa'yo at hinuhusgahan ka, binibetray ka, at feeling mo you were judged, remember that you are loved. Yan ang pinagdaanan ni Job. At ang mismong Diyos na pinagkakatiwalaan natin, ang Panginoong Hesukristo, He has experienced that. He is the subject matter expert on that. And when we say, Lord Jesus, help me, hindi ko na po kaya, nabibigatan na po ako, nahihirapan na po ako. He fully understands that pain because he has been through that. He was betrayed, battered, abused, neglected, judged, hated by many, canceled by the public. But he remained to the sovereign God. The loving God, the forgiving Lord, maaaring mawala ang ating ari-arian, ngunit hindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang ating kalusugan may fail, ngunit hindi ang pag-ibig ng Diyos. Ang mga mahal natin sa buhay mawawala, mamamatay, marahil iiwan tayo, ngunit hindi ang pag-ibig ng Diyos. He will love us unconditionally. Ang pagmamahal ng Diyos hindi batay sa ating feelings, hindi sa ating gawa, hindi rin nakadepende sa ating ugali. Ang pagmamahal niya ay nananatiling totoo kahit siya mismo ang nangako. Tayo ay mahina, totoo yon. Napapagod, natatakot, nalilito, hindi naaasahan. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. The strong God laid His life for us. We are weak, we are frail, we are imperfect person that needs to be strengthened, loved, and saved by our God. So let's pray po. Lord, salamat Panginoon sa walang sawang pagmamahal mo sa amin, Lord. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa faithfulness mo, Panginoon, that we are able to stand despite the challenges that we're experiencing. Thank you, dear Father, for sending Jesus, your Son, so that we may be saved and forgiven. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Salamat kapatid sa napakagandang exhortation, hamon sa atin sa kabila ng mga pag-uusig, kahirapan, tayo ay merong Diyos na laging nakaalalay sa atin.
Okay. Magandang maulang araw o linggo sa ating lahat. Marahil ay baha na ho sa mga lugar sa mababang area dito sa Balot. Dito sa ating harap ay parang swimming pool na ho. Yun yung mga bata yan, natatanaw ko, mga naglalango yan. Baka sa inyong mga lugar ay baha na rin. Alam, oo nga. Naintindihan natin sapagkat magmula ho nung nakarang linggo, nagsunod-sunod na ang ulan. At halos wala ng patlang ang ulan. Kaya doon ho sa mga kapatid natin na nanonood do sa ating online streaming, magandang araw ho sa ating lahat. At tayo po ay narito upang mag-aral ng mga salita ng Panginoon. Yun ho mga nasa bahay, okay lang ho kayo habang nakikinig at nanonood ng ating sermon ay uminom-inom muna kayo ng mainit na kape habang kayo ay nakantabay sa ating online streaming. Okay, so anyahan ko po kayong lahat na magsitayo at atin pong basahin ang ating scripture reading. Sabay-sabay na ho natin basahin. Dalawa lamang ho itong talatang ito na atin pong pag-aaralan. Matatagpuan ho sa 1 Korinto, Kabanatang 15, talatang 19 hanggang 20. Sabay-sabay po natin basahin. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay makakaupo na. So ito pong mga talatang ito ay nagpapatotoo na ang buhay Kristiyano ay napakasayang tunay. At hindi lamang yon, meron tayong mga biyaya at pagpapala na matatanggap sa Kanya sapagkat ang atin pong buhay ay ipinagkatiwala na natin sa ating Panginoon. Kaya lahat po tayo ay umaasa ng buhay na walang hanggan, makakapiling sa Kanyang tahanan doon sa langit. Dito po sa ating binasa, nagtanong ho o nagbigay ho ng aral ang ating Apostol Pablo na kung ang pag-asa raw natin kay Kristo dito lamang sa buhay sa mundong ito, ang sabi niya tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Bakit kaya sinabi ni Apostol Pablo na kung ang pag-asa natin kay Kristo dito lang sa mundong ibabaw na ito, tayo na raw ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao? So yan po yung ating aalamin kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na kung ang ating pag-asa kay Kristo ay dito lang sa mundong ibabaw na ito tayo nabubuhay, ay tayo na raw ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ang tunay na pag-asa ay hindi nakatingin lamang sa kung ano ang ginagawa ni Kristo para sa atin ngayon, kundi sa kalwalatiang makakasama natin siya magpakailanman. Ito ang pangako ng ating Panginoong Hesus at ito ang ating pinanghahawakan kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Pero ang tanong, dito ho sa 1 Korinto, na kung saan sinabi ni Apostol Pablo na tayo raw ang pinakakawawa sa lahat ng tao kung ang pag-asa natin kay Kristo
ay para lamang sa buhay na ito. Dito sa mundong ibabaw na ito, narito lamang ang ating pag-asa kay Kristo. Tayo na raw ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Bakit ito sinabi ni Apostol Pablo na tayo na ang kawawa sa lahat ng tao kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang dito lang sa buhay sa mundong ibabaw na ito? Bakit nga ba ito sinabi ni Apostol Pablo na tayo na ang pinakakawawang tao kung ang ating pag-asa kay Kristo ay dito lamang sa mundong ibabaw na ito? Tandaan natin, ang atin hong pag-asa na pag-aralan natin ng mga nagdaang pagtuturo, yung tinatawag na blessed hope, hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian doon sa langit. At yun naman yung tinatawag na hope of glory, meron tayong gantimpala na nakalaan sa bawat isa sa atin dahil tayo ay nagsisikap, tayo ay gumagawa ng kabutihan, tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sapagkat meron tayong reward sa langit. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, tayo na raw ang pinakakawawang tao kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang dito lang sa buhay sa mundong ito. Bakit nga ba ito sinabi ni Apostol Pablo? Number 1, mawawalan ng saysay ang ating pananampalataya. Sapagkat ang ating pong pananampalataya, yan po ang ating pinakamata para makita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng ating pisikal na mata. Yang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng liwanag kung ano meron ang mga pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan doon sa langit. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita natin ito ng malinaw. Kung sa buhay lamang na ito, sa mundong ibabaw na ito, ang ating pag-asa kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo, tayo na ang pinakakawawa. Bakit? Kasi mawawalan ng saysay ang ating pananampalataya. Kung walang muling pagkabuhay, hindi rin muling nabuhay si Kristo. Kung sasabihin ng mga tao, wala naman palang pagkabuhay na maguli. Dahil si Kristo, hindi naman daw nabuhay na maguli. Yung ating pag-asa na tayo bubuhayin na maguli, mawawalan ng saysay. At yung ating pananampalataya, nawawalan din ng saysay. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Nawawalan ng saysay ang ating pananampalataya sapagkat kung si Kristo ay hindi pala muling nabuhay, wala ring muling pagkabuhay. Biruin mo, ang dami na nating mga kapatiran, ang mga nagsipanaw na. Lagi pa nga natin sinasabi, rest in peace, sapagkat sila ay nasa Panginoon na. Tapos, kung wala naman palang pagkabuhay na maguli, ano pa ang saysay ng ating pananampalataya? At para saan pa ang ating pag-asa na tayo ay bubuhayin maguli kung wala naman palang pagkabuhay na maguli? So therefore, sabi ni Apostol Pablo, mawawalan ng saysay ang ating pananampalataya kung ang ating pag-asa ay para dito lamang sa mundong ibabaw na ito. Ikalawa, wala tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Maraming mga tao ang kumakain ng mga masustansyang pagkain, sumasali sa mga Zumba, no? Kaya ngayon, marami sa mga senior citizen, member na ng mga Zumba Club. Bakit? Kasi gusto nila humaba ang buhay. Marami sa atin ang mga healthy conscious na, no, sa mga Pilipino. Kasi nakita natin yung hirap ng magkasakit, lalo na kung mga bata pa. Alam nyo, meron akong napanood sa Facebook, isang doktor, sabi niya, nasa 13 million na raw ang mga Pilipino na under ng kidney dialysis. At karamihan daw sa kanila ay mga kabataan. Alam nyo, yung ma-dialysis ka, walang problema kung nasa 80 ka na eh. Di ba? At least kota ka na. Pero yung kung edad mo, 12, 13, 14, 15, dinadialysis na.
mas matindi pa kaysa sa hatulang ka ng bitay na kamatayan eh. Kasi yung hatulang ka ng bitay ng kamatayan, pagka sinilya elektrika ka na, okay, injectionan ka na ng mga lethal injection, di todas ka na, patay ka na agad. Wala nang paghihirap. Pero kung 12, 13, 14, ano na ang saysay ng buhay? 3 times a week. Tapos lifetime. At ang pangunahin daw na dahilan, yung mga kinakain natin na mga canned goods. Yung mga nakadelata. Kasi bombarded pala ng mga preservative. Tapos yung mga natin, yung mga kinakain natin ng mga noodles. Sabi ko nga yung mga noodles sa Korea at saka sa Japan, ang mga Korea at ang mga Japanese, sama na natin ang mga Chinese, mahilig sila sa noodles, di ba? Pero tayo mga Pilipino, bakit tayo ang nadadali ng dialysis, ng mga kidney failure? Samantalang mas maraming Chinese, Japanese at Korean ang mas mahilig sa atin na kumain ng mga noodles. Pero bakit tayo ang tinatamaan ng maraming kabataan ang kidney failure na at nagdadialysis? Bakit? Yung ating mga noodles, dahil mura, mga synthetic, mga artificial lang. Samantalang sa Japan, Korea, mga tsaka mga mga, ano nga ba tawag doon? Mga natural, no? Mga natural yung mga sangkap. Kaya medyo mahal lang mga noodles ng Japanese tsaka ng Korean eh. Di ba? Pagka pumunta kayo sa mga mall, may mga doon, may mga nabibiling mga noodles, di ba? Ang mahal eh, no? 100 plus, isang lang yun, no? Isang cup. Samantalang yung sa atin, ang noodles natin, 15, no? 15 lang yung mga paano kung Maggi sa umaga? Ano ba yun? Maggi, Lucky Me sa tanghali at Payless sa gabi. Doon na nagkakaroon ng maraming mga sakit sa ating kidney. Nakakalungkot kasi hindi na nga ho tayo makaangat-angat sa ating kabuhayan. Hirap na nga ang ating mga magulang sa pagpapaaral sa atin. Tapos magkakasakit pa. Sabi nga pagka raw ikaw nasa middle class at nagkasakit ka ng mabigat-bigat, mahirap ka na, consider ka na as mahirap. Kasi nga, yung magkasakit ka ng medyo maluba, talagang magastos dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga, tayo ay umaasam ng merong pagkabuhay na walang hanggan. Doon sa langit, yan ang ating pag-asa. Tapos kung ang pag-asa pala natin, dito lang sa mundong ibabaw na ito, wala palang pagkabuhay na maguli, wala palang buhay na walang hanggan doon sa langit. Tama si Apostol Pablo, tayo na nga ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Kasi yung ating pag-asa na ating inaasahan na mayroong pagkabuhay na muli at buhay na walang hanggan doon sa langit, mawawalan ng saysay. Kaya nga, ang sentro ng pag-asa ng Kristiyano ay hindi lamang mas mabuting buhay ngayon, kundi ang buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako sa atin ng Panginoong Jesucristo at yan ang ating inaasahan. Kaya meron tayong blessed hope. Kaya meron tayong hope of glory. Inaasahan natin ito dahil yung nangako ay tapat at totoo, inaasahan natin yan. Kaya nga pinagtitiwalaan natin ang ating buhay ay para sa Kanya. Sabi yan sa John chapter 11 verse 25, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Naniniwala tayo na si Kristo ay nabuhay na maguli. Tayo man na mga nagtitiwala sa Kanya, kahit dumaan sa mga matitinding problema, suliranin sa buhay, alam natin na tayo rin ay bubuhayin na maguli kahit na tayo ay mamatay. Ikatlo, marami tayong isinakripisyo para sa wala kung ang ating pag-asa ay sa mundong ibabaw lang na ito. Ano-ano yung mga isinakripisyo ng mga unang mananampalataya? Sila ay inusig, ikinulong, binugbog, at marami ang pinatay dahil kay Kristo. Naranasan nyo na ba na nangangaral kayo dahil kay Kristo, nabugbog kayo? O kaya ay ikinulong?
mapalad tayo sa bansang Pilipinas sapagkat malaya natin nagagawa ang pangangaral, ang pagtuturo, maging sa pagdalo sa gawain. Bakit tayo magsasayang ng oras at panahon? Samantalang libre natin magagawa ang magpuri, magsama-samang mag-awitan, makinig ng aral ng salita ng Diyos, magpatibayan tayo sa ating pananampalataya, ng libre, walang bumabagabag sa atin, at walang nanggugulo sa atin. Ang nakalulungkot lang, yung iba, ayaw samantalahin yung pagkakataon hanggat libre tayo. Baka dumating ang mga panahon, magkaroon ng digmaan, magkaroon na naman ng pandaigdigan na kaguluhan, gaya nung nangyari noong COVID-19. Ilang taon tayo na walang pagtitipong gaya nito. Samantalay natin yung mga pagkakataon na libre tayo, bigyan natin ng pagpapahalaga na magkasama-sama tayo. Hindi natin alam ang mga panahon. Tandaan ninyo, sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, pinagpauna na ng Biblia na ang isa sa mga tanda ay ang digmaan. Ang China at ang Taiwan, laging nagigirian yan. Ang Amerika at ang China, naglalabanan sila. Alam nyo, kaya ang China, napakaunlad na bansa ngayon Kasi ang gagaling ng kanilang mga tao. Ewan ko ano meron sa utak ng mga Chinese. Ang galing nila mag-imbento. Alam nyo, yung mga napapakinabangan natin ngayon, pumunta lang kayo sa Shopee, Lazada, yung mga nabibili natin doon, mga gawang China yun. Kung doon nagkakamali, parang nasa 10 million na produkto yata, na iba't ibang produkto na sila ang merong gawa. Mga hardware, kitchenware, mga gadget, etc. Lahat, halos sila ang gumagawa, sila ang merong mga pabrika. Ngayon, kung tayo raw ay nabubuhay, at ang pag-asa natin kay Kristo ay dito lang sa mundong ibabaw na ito, tayo nga naman ang pinakakawawa. Bakit? Ang ating mga sinaunang mga mananampalataya, na alam naman natin kung ano ang naranasan ng mga apostol. Ang iba sa kanila ay pinatay ng pabaligtad. Inihulog sa kumukulong langis. Yung iba hinati ang katawan. Yung iba pinugutan. Yung iba pinakain sa leon. Yung iba sinunog. Mawawala ng saysay lahat yung mga sakripisyo na ginawa ng ating mga naunang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kung dito lang pala sa buhay na ito ang ating pag-asa kay Kristo. Tayo nga naman na ang pinakakawawa. Meron mo napugutang ka ng ulo. Ang paniwala mo, ikaw ay mabubuhay na maguli at ikaw ay tatanggap ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Tapos wala naman palang saysay yun. At maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ang nagsakripisyo ng oras. Di ba itong ginagawa natin ito, oras ito? Biri mo, baha dyan sa kalsada pero nilusong natin para lang makadalo tayo. O yung iba rito, wala pa alas 9, nandito na. Ang aga-aga, inabutan na ng ulan. O para lamang makapakinig, matupad natin ang ating gampanin bilang mga mananampalatayang Kristiyano na wag nating kaliligtaan ang pagtitipon sapagkat nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa mga kapatid na narito na talagang handa na magsakripisyo ng kanilang oras para lamang makadalo at makaganap ng ating tungkulin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Yung ating pera, siguro magmula nung tayo maging Kristiyano at nagbigay, kwentahin nga natin lahat ng naibigay natin mula nung tayo maging Kristiyano. Baka yung iba nasa milyon na ang naibigay mula nung siya ay matutong magkaloob. Yung ating karera, ano ba yung karera? Hindi yung karera ng kabayo. Ako, halimbawa, engineer ako. Actually, nung una, civil engineer ako. Tapos, nag-ship ako sa computer engineer. Tapos, nag-ship ako sa electronics engineer. Salamat naman sa Panginoon, nakagraduate ako. Hindi na nga lang ako nakakuha ng board. Kasi nga, sinakripisyo ko na yon nung ako ay magpastor. Sapagkat nakita ko na mas kagamit-gamit ako ng Panginoon na magpastor upang
ang aking kakayahan, talento, at ang aking mga abilidad ay magamit ko sa paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At yun ay nakita ko na wala akong pinagsisihan doon. At maging buhay. Marami sa atin ang nagkasakit, marami sa atin ang namatay dahil sakripisyo para sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit merong sakit, ginagampanan ng kanilang tungkulin na makaganap ng tungkulin dito sa iglesia. Tungkulin sa ating Panginoon na siya ay ating paglingkuran habang tayo ay may buhay at lakas. So kung walang buhay na darating, wala ring gantimpala. Nawawalan ng saysay ang lahat ng ating ginagawa. Yung ating mga pagdalo rito, pagtugtog, kantahan, sermon, lahat ng ating ginagawa, nawawalan ng saysay. Kung ang ating pag-asa ay sa mundong ibabaw lamang na ito. Pang-apat, pinipili nating talikuran ng mga kasalanan. Di ba nagtitiis tayo na tumalikod sa mga kasalanan? Napaka kaakit-akit ang alok ng sanlibutan ito para tayo makagawa ng kasalanan. Nakalulungkot lang ating mga kabataan ngayon, tila nawawala na yung kanilang pagpipigil sa sarili. Masyado silang natetempt sa mga maagang pakikipagtalik, mga high school pa lang. Yung iba nga, 10 taon, buntis na. Sabi ko nga, paano nangyari yung kung 10 taon buntis? Sabi nga ng gobyerno, hindi na raw natin problema ang teenage pregnancy. Ang problema na ng gobyerno natin, 10-age pregnancy. Dahil dumarami na rin ang mga 10 taon na babae na bubuntis na. Isipin ninyo, paano nangyari yun na 10 taon buntis? Di 9 na taon, nakipagtalik na yon. Di ba? Pwedeng ganon, di ba? 9 na taon, nakipagtalik na yon. Kasi 10 taon, buntis eh. So, 9 na taon, nakipagtalik na yon. 8 taon, may boyfriend na. Di ba? Ganon lalabas yun. May boyfriend na, 8 taon. So, 7 taon, nagliligawan na. 6 na taon, kinikilig na. Parang ganon, di ko rin maisip eh. Bakit 10 taon na buntis? Kasi nga, wala nang pagpipigil sa sarili ang ating mga kabataan dahil sila yung pinaka-target ng dyablo sa pamagitan ng mga entertainment na naglipana ngayon sa ating kapaligiran, sa buong mundo ito, lalo na ang internet, ang cellphone. Parang may plano yata ang Pilipinas na makisali sa Australia at sa France na ang mga 16 years old pababa ay ipagbawal na ang cellphone. O yung mga, hindi naman totally ipagbabawal ang cellphone eh. Yun lang mga yung mga maka-access sila sa mga Facebook, mga YouTube. Siguro yung call and text, baka pwede, no? Pwede sila. Kasi napakalaga rin naman sa panahon natin ngayon ng communication. Ang problema kasi, magkakasama ang communication at entertainment eh. Sabi ko nga, kung ako lang masusunod, ang ibigay lang sa mga bata, yung 3210, no? 3210 lang. Total lang sabi nila eh. Pastor, kailangan namin ng communication. Natatanong namin kung nasaan ka na. O di 3210, gawing legal sa lahat ng mga bata. Pero yung smartphone, na lahat ay nandun na, entertainment, lahat, pornography, lahat nandun. Ipapahawak mo sa bata. Talagang napakadelikado. Para kang nagbigay ng isang granada, isang dinamita, at isang 45 baril doon sa bata. Anong gagawin yan? Kaya ngayon, ang dami ngayon mga kabataan, nabaltaan nyo ba, 14 anyos, nanaksak ng 10 taon. Bakit nagkakaganon ang ating lipunan ngayon? Napakadelikado ng ating sitwasyon sa panahon natin ngayon, kaya ating alagaan ang ating mga anak. Lagi natin silang pagsasabihan. At kayo naman mga anak, huwag naman kayo magagalit kung lagi kayong pinagsasabihan ng inyong mga magulang dahil para rin sa inyo yan. Alam nyo ba yung kwento nung magkaibigang kambing at yung aso? Bakit nakwento ko na to, pero ikukwento uli.
Eh yung kambing at yung aso, parehong tinatali yan di ba? Eh nakawala ngayon yung aso. Nako, tuwa siya, talon siya ng talon. Punta siya sa kaibigan niyang kambing, eh yung kambing nakatali. Eh yung aso, tuwan-tuwa kasi nakakawala siya. Sabi niya, gusto mo sumama sa akin, kambing. Eh, hindi ako makakasama sa'yo kasi nakatali ako eh. Eh, tinutuksopan niya ngayon yung kambing dahil nakatali. Hindi niya magawa yung mga gustong gawin ng aso. Ang ginawa ng aso, nagpakalayo na nagpakalayo. Sinamantala niya dahil hindi siya nakatali. O, eh, napunta ngayon siya doon sa nagiinuman. Ano ngayon ang nangyari sa kanya? Asusena. Eh, sino ngayon ang kawawa? Yung kambing o yung aso? Yung aso. Pero, kung yung aso naman ang nakatali at yung kambing naman ang nakakawala, pag yung kambing ay nagliwaliw at napunta siya sa mga nagiinuman, ano ang tawag ngayon sa kanya? Kalderetang kambing. So, parehas lang ang kanilang kahihinatnan, kamatayan. Bakit? Nawala na yung tali. Ang mga kabataan, mahalaga na meron kayong tali. Tali ng pag-ibig. Ano yan tali ng pag-ibig? Yung aral na matututunan ninyo sa inyong mga magulang, sapagkat ang inyong mga magulang, nagtataglayan ng aral mula sa Diyos. Sila ang inatasan ng Diyos na magbigay ng aral at pangaral sa mga anak nila. Sila ang binigyan ng authority na ang mga anak ay makikinig sa mga magulang para humaba ang inyong buhay. Kasi pag hindi kayo sumusunod sa inyong mga magulang, iiksi ang buhay nyo. Baka hindi nyo naabutan ng inyong, ano nga yung 18 pag sa babae? Dibu. Baka hindi na kayo makapagdibu. Eh bakit? Eh baka na-rape na kayo. Baka nasaksak na kayo ng mga adik na naglipa na rito. Kaya napakalaga ho na tayo nakikinig sa ating mga magulang. At tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw na ito dahil ang ating pag-asa kay Kristo ay pangbuhay na walang hanggan, pinipili nating talikuran ang kasalanan. Pero kung ang ating pag-asa sa mundong ibabaw na ito ay para sa mundong ibabaw lang na ito, eh sabi nga ng ating Panginoon, ng Apostol Pablo, tayo na ang pinakakawawa. Eh biri mo, nagtitiis tayo na wag matukso. Pinipigilan natin ang ating sarili sa mga tukso ng kaaway na wag tayong magkasala. Eh tapos, wala rin palang kabuluhan yung ating ginagawang pagpipigil. Ang Kristiyano ay tumatanggi sa maraming makamundong kasiyahan upang sumunod sa Diyos. Eh tapos wala naman palang buhay na walang hanggan, wala naman palang pagkabuhay na maguli. Eh di magpakaliwaliw na lang tayo, magpakawalwal na lang tayo, para at least nasarapan pa ang ating katawang lupa, ang ating laman. Kung wala rin naman pala tayong pag-asa na inaasahan sa buhay na walang hanggang kapiling ng ating Panginoong Diyos doon sa langit. Kung wala namang buhay na walang hanggan, tila nawalan ng kabuluhan ang pagpipigil natin sa ating sarili. Nawawalan ng saysay, yung mga pangaral, yung mga pagtitiis, yung mga pag-iwas natin sa mga tukso ng kaaway. Biro mo, niyaya ka ng kaibigan mo na manood ng sine, pagtapos mag-inuman kayo. Eh tinitiis mo yun na wag sumama. Tapos wala naman palang kabulungan dahil hindi naman pala mabubuhay ang mga patay. Walang pagkabuhay na maguli at wala naman palang buhay na walang hanggan. Eh tayo nga naman ang pinakakawawa. Nagtitiis tayo na wag magkasala tapos hindi naman pala totoo yung ating pinaniniwalaan. Ha? Oo. Nabudol lang tayo. Na-scam lang tayo. Panlima, tinitiis natin ang pag-uusig. Maraming mga Kristiyano sa buong mundo, lalo na sa mga bansang komunista, sa mga bansang Islam, sa mga bansang Hindu, sa mga bansang Budismo, yung tinatawag na Window 1040. Yan yung mga bansa na ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay mahigpit na pinag-uusig. Bawal ang mangaral, bawal ang magdala ng Bible. Yung iba nga ay ipinapapatay.
Tapos wala naman palang kabuluhan ang ating pag-asa kay Kristo, nabubuhay na maguli ang mga patay at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ba't pa tayo nagtiis ng mga pag-uusig? Sabi nga sa John chapter 15 verse 20, kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang uusigin. Kung ang ating Panginoon pinag-usig tayo, mga alipin, pag-uusigin din tayo. At kaya nga tayo pinag-uusig sapagkat meron tayong pangalang tinatawag na Kristiyano. Yung Kristiyano, nakakapit yung salitang Kristo. Tinatawag tayong mga Kristiyano. Therefore, yung pangalan ni Kristo, ikinakapit sa atin. Samantalang si Kristo, kinamumuhian ng sanlibutang ito. Sapagkat yung turo ni Kristo ay hindi umaayon sa itinuturo ng sanlibutang ito. Magkakontra yan. Ang sabi ng Kristo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ano ang itinuturo ng mundo? Ano ang itinuturo ng sanlibutan? Abay, kapag sinunto ka, barilin mo. Di ba? Ganun ang turo. Pagka ang kaaway mo, inaway ka, barilin mo. So kung dito lang ang lahat, bakit pa tayo magtitiis? Di ba? Kung wala naman palang pagkabuhay na maguli, wala naman palang buhay na walang hanggan. Kaya tama si Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung dito lang sa mundong ibabaw na ito, ang pag-asa natin kay Kristo, nawawalan ng saysay ang lahat ng ating mga paghihirap, yung ating mga pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig. Ang sabi ng Kristo, kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang uusigin. Talaga naman ang mga mananampalatayang Kristiyano ay inuusig sapagkat hate ng mundong ito ang pangalang Kristo. Tayo tinatawag na Kristiyano. Meron tayong pangalang Kristo na ikinakapit sa atin. Kaya nga tayo ay tinatawag na Kristiyano. Panganim, mawawala ang ating blessed hope. Napag-aralan natin kung ano ang blessed hope. Yung muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Taglay ang mga pangako niya, mga spiritual blessing na ipagkakalob sa atin. Yung mga pamana sa atin bilang kanyang mga anak. Ang pag-asa ng Kristiyano ay ang pagbabalik ni Kristo at ang muling pagkabuhay. So lahat yan nawawalan ng saysay. Kung ang ating pag-asa kay Kristo ay dito lang daw sa mundong ibabaw na ito. Pangpito, ang kamatayan ang siyang magwawagi. Wala ng pagkabuhay na maguli. Nawalan na ng saysay. Nawalan na ng kabuluhan ng ating mga pangarap at mga pangako na ating pinanghahawakan dahil si Kristo ang nagsabi, ako ang pagkabuhay na maguli. Tapos kung wala naman palang pagkabuhay na maguli, wala nang saysay ang lahat ng ating mga pangarap, mga pangako na ating pinanghahawakan. Kung walang muling pagkabuhay, ang kamatayan ang nagwagi. Sabi yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 55, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ang naghari, kamatayan. Total, mamamatay din pala ng lahat ng tao. Di yung natitirang buhay natin, gamitin na natin sa mga bagay na ikaliligaya ng ating laman. Bakit pa tayo magtitiis sa paggawa ng kasalanan? Di gawin na natin ang gawin ang lahat ng kasamaan sa mundong ibabaw na ito. Total, mamamatay rin lang naman tayo. At least, kung namatay ka, nagawa mo naman ang lahat ng sarap sa mundong ito. Kung wala naman palang pagkabuhay na maguli at wala naman palang ipinangakong buhay na walang hanggan. Kaya tama si Apostol Pablo. Kung sinasabi natin na dito lang sa buhay na ito sa mundong ito ang ating pag-asa kay Kristo, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Pangwalo, walang gantimpala ang ating pagiging tapat kay Kristo. Nawawalan ng saysay ang lahat ng ating mga ginagawa. Yung mga paglilingkod natin, ilan ba ang mga ministry meron ng Balot Christian Church? Meron tayong ministry sa youth, meron tayong ministry sa media, sa multimedia, meron tayong ministry sa praise and worship. At iba pa. Lahat daw yan ay mawawala ng gantimpala kung ang ating pag-asa ay dito lamang sa mundong ibabaw na ito. Maraming Kristiyano ang nagsakripisyo ng oras, pera, karera, at maging buhay. Kung walang buhay na darating, wala ring gantimpala.
Para saan pa at tayo ay nagsisikap na masunod ang mga aral at utos ng Diyos, na tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa? Para saan pa at bakit tayo naglilingkod sa Diyos kung ang lahat ng ito ay wala palang kabuluhan? Kaya tama si Apostol Pablo nung sinabi niya na tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao kung ang ating pag-asa kay Kristo ay dito lang sa mundong ibabaw na ito. Biro mo, mabubuhay ka lang dito sa mundong ibabaw na ito, 70 years old. Pag naka 70 years old ka, mapalad ka na. Dahil pag naka 80 ka, abay, bonus na ang sabi ng Biblia. Pero pagka naka 90 ka, ang sabi naman ng Bible, pahirap na doon sa tao na 90 anyos at doon sa mag-aalaga sa'yo. Kaya nga, sabi nga kung sa mundong ibabaw lang na ito, tayo aasa kay Kristo, tayo na ang kawawa sa lahat ng mga tao. Di yung natitira nating buhay, gamitin na lang natin sa paggawa ng masama. Total, yun naman ang hinahanap ng ating laman yung makagawa ng masama dahil yun ang gustong-gustong gawin ng ating laman. Pero nagtitiis tayo ng mga hirap. Yung mga tukso, nilalayuan natin para tayo ay makaganap na makatupad sa utos at kalooban ng Panginoon. At yung mga paghihirap natin sa mundong ibabaw na ito, na dahil kay Kristo tayo maasa na mayroong gantimpala, mawawalan pala ng kabuluhan yan. At pangsyam, ang mga namatay kay Kristo ay nawalan na ng pag-asa. Hindi pala sila bubuhayin maguli. Plano pa naman natin sa anniversary natin, lahat ng ating mga kapatid na mga pumanaw na, magkakaroon tayo ng isang special na video presentation para sa anniversary natin gagawin yon. Magkakaroon tayo ng video presentation. Lahat ng mga kapatid natin na pumanaw na ay bubuhayin natin maguli. Hindi, biro na. Parang memories lang ng Balot Christian Church. Na may mga kapatid tayo na mga pumanaw na mga dati katabi natin. Ngayon, hindi na natin katabi. Natatandaan niyo pa ba kung sa mga nakaupo yung mga kapatid natin na mga pumanaw na? Sila Brother Moises dito. Sila Sister Melda, doon banda yun. Sino pa? Sino pa yung mga, sila Brother Eder. Brother Eder, dito banda, yan. Sila Mami Seni. Saan ba sila Mami Seni pumupwesto? Doon, no? Si Pastor Rudy. Siyempre, dito, sa unahan. Magkakaroon tayo ng mga memories sa ating mga kapatiran na mga pumanaw na. Tapos wala naman palang kabuluhan yung gagawin natin. Kasi wala naman palang pagkabuhay na maguli. At sila, hindi rin pala bubuhay na maguli. Di lahat yan walang saysay. Tama si Apostol Pablo na kung dito lang sa mundong ibabaw na ito tayo magsisiasa kay Kristo, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 18, kung gayon naman ay nangapahamak ang mga nangamatay na kay Kristo. Ibig sabihin, wala nang saysay ang pagkabuhay na maguli. Hindi na natin makakamit ang mga pangako na ating pinanghahawakan. Lahat ng mga sinasabi sa Biblia, pawang kasinungalingan. Talagang kawawa nga tayo. Kung dito lang sa mundong ibabaw na tayo, magsisiasa kay Kristo. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na kung ipagpapalagay na walang pagkabuhay na maguli. Pati ang mga nangamatay na kay Kristo, napahamak at tayo susunod na rin doon sa mga nangapapahamak. At panghuli, dito na tayo magwawakas, 10, mawawala ang tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay nakabatay sa 3 katotohanan na na si Kristo ay namatay, siya ay inilibing at pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Yan ang mabuting balita ng kaligtasan. Yan ang Ebanghelyo ni Kristo. Na si Kristo'y namatay,
inilibing siya, at pagkalipas na 3 araw, siya ay muling nabuhay. Ano ang ibig sabihin niyan? Kung si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli, tayo man na mga nagsisampalataya kay Kristo, tayo na mga inaring ganap, tayo na mga nagtiwala kay Kristo, ay bubuhayin ding maguli kung tayo ay mamatay. Yan ang ating pinanghahawakan. Kaya si Kristo ang pinakasentro ng mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat siya ay namatay, nalibing, at pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Kung aalisin ang muling pagkabuhay, hindi na buo ang ebanghelyo. Biri mo, kung halimbawa, si Kristo namatay, tapos inilibing, tapos hindi naman pala nabuhay na maguli si Kristo, di tayo rin, hindi rin bubuhayin na maguli. Tayo ay nabuhay sa mundong ito at mamamatay. And then, diin na ang ating buhay. Pero dahil si Kristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay, tayo man na mga nanalig kay Kristo, ay kahit mamatay, ay bubuhaying maguli. Diyan ho, nakasalalay ang ating kaligtasan doon sa ebanghelyo na nababatay sa 3 katotohanan na si Kristo'y namatay, inilibing, at muling nabuhay. Kaya nga, hindi na tayo nabubuhay para lamang sa kasalukuyan. Tayo ay nabubuhay ngayon dahil may pangakong walang hanggang buhay kay Kristo. Yan ang ating blessed hope na inaasahan natin na si Kristo ay darating upang tayo kanyang kunin at tayo'y makapiling niya sa buhay na walang hanggan doon sa kanyang tahanan sa langit. At bibigyan tayo ng reward sa lahat ng ating pagtitiis, mga pagtatapat, at mga paglilingkod sa ating Panginoon. Magandang araw po at pagpalain tayo ng Panginoon. Hello, hi praise. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagkakaloob. Inaaniyahan ko po ang lahat ng gustong magkaloob ay pumunta na lang po sa unahan. Basahin po natin ang 2 Corinthians 9, chapter 9, verse 7 to 8. Sabay-sabay po tayo. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sige po. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay mananalangin. O Diyos, salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy naming taglay. Salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng kaaliwan kahit na kami ay nasa panahon ng kalungkutan at kalumbayan. Ang Diyos na laging nagbibigay sa amin ng kalakasan sa panahon na kami ay nanghihina. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na lagi naming maaasahan. Kaya kami, Panginoon, ay laging nagtitiwala sa iyong magagawa.
Salamat, Panginoon, sapagkat hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Ama, sa mga sandaling ito, amin pong nilapit sa inyo ang aming bansa. Tulungan nyo po na makaahon sa kahirapan ang aming bayan. Maraming mga kaguluhan ang nagaganap sa aming bansa, lalo na ang korupsyon at ang malawakang nakawan at ang pagtatalo-talo ng mga politiko sa aming bayan. Nagkakawatak-watak na ang maraming mga Pilipino, hindi lamang sa aming bansa, maging sa bawat membro ng pamilya, maging sa loob ng simbahan, at sa bawat Pilipino na nagkakawatak-watak dahil sa iba't ibang pananaw patungkol sa politika. Ama, tulungan nyo kami na mapagkaisa ang bayang Pilipinas. Tulungan nyo po, Panginoon, ang aming Pangulo mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa aming bayan. Na inyo po sila, Panginoon, na tulungan na mapagkaisa ang aming bansa. Naganapin nila ang kanilang tungkulin na ang paglilingkuran at ang uunahin ay ang bayan, ang kapakanan ng maraming mamayang Pilipino at hindi ang kanilang mga sarili. Salamat din po, Panginoon, na sa kabila ng mga bagyo na dumarating sa aming bansa, ay iniingatan nyo ang maraming mga kababayan naming mga Pilipino. At doon naman po sa mga nasawi, kinalulungkot po namin ito, naway meron pong magawa ang aming mga kababayan na tulong, lalo na ang pamahalaan, upang sila ay matulungan at maiahon sa kanilang mga pangangailangan at mga kalumbayan na kanilang dinaranas, lalo na sa mga kababayan naming nasawi. Ama, inilapit din po namin sa inyo ang pamunuan ng iglesyang ito, na patuloy nyo kami, Panginoon, na pagbuklurin ng isang pag-ibig na nagmumula sa inyo. Naway maghari sa bawat isa sa amin ang inyong kapayapaan. Na patuloy nyo kami, Panginoon, na iingatan at lagi nyo po kaming gagabayan upang aming mapamahalaan at mapamunuan ang iglesyang ito ng merong katapatan, ng merong pagmamahal at merong kagalakan. Ama, inilapit din po namin sa inyo sa mga sandaling ito ang aming mga kapatid na dumaraan po sa matinding problema dahil sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga sakit na pinagdadaanan. Kayo nawa po, Panginoon, na magbibigay sa kanila ng katatagan at tibay ng pananampalataya. Na sa kabila ng mga karamdamang ito ay lalong magkumapit at lalong magtiwala sa iyo at manalig na ikaw, O Diyos, ang aming Diyos na manggagamot. Dalangin namin sa inyo, sina Brother Neil, sina Sister Nida, at ang iba pa naming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman, sa mga kapatid namin na nagme-maintenance, naggagamutan, naway palakasin niyo po sila, Panginoon, at ibangon upang magpatuloy na maglingkod sa inyo. Salamat sapagkat ang buhay na inyong ipinagagamit sa amin ay maging makabuluhan na aming ipaglingkod sa inyo habang taglay ang buhay at lakas. Ama, salamat din sapagkat may mga kapatid kami na mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Salamat sa buhay ni Sister Nida Laurio. Naway patuloy niyo po siyang pagpalain, 10 ng kanyang sambahayan. At inyo po siya, Panginoon, na ilalayo sa mga malubang karamdaman at sa mga malalaking suliranin sa buhay. Naway maging kagalakan niya, Panginoon, at pagpapala ang mga taon na inyong idinaragdag sa kanyang buhay. Ama, amin pong inilapit sa inyo ang patuloy niyong pagkalinga at pag-iingat sa bawat isa. Alam niyo ang aming mga kahilingan. Alam niyo ang aming mga nasa puso at isipan. Alam niyo ang mga bigat ng aming mga kalooban. Kung minsan hindi kami makatulog sanhi ng mga isipin dahil sa bigat ng problema. Ama, tulungan niyo po kami na mabigyan ng kagaanan ng aming kalooban at kapayapaan ng aming kaisipan. Tulungan niyo kami, Panginoon, sapagkat nahihirapan kami. Sa iyo lamang kami umaasa sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming Diyos na maaasahan, ang saklolo ng aming kaluluwa. Salamat sapagkat hindi niyo kami pinababayaan at hindi niyo kami iniiwan
Salamat sapagkat ang mga pangako mo ay totoo at tapat at tunay. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala sa iyo sapagkat alam namin na ikaw ang tumutugon sa lahat ng aming mga pangailangan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa inyo na may pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na pong lahat. Tayo naman po ay dadako sa ating announcement. Atin pong batiin ang ating magba-birthday po ngayong week. Yan, sa August 15 po, Saturday, si Sister Nida Laurio. Happy birthday po. God bless you. Wedding anniversary naman po, wala po tayo ngayon magdiriwang. At ang prayer meeting po natin every Saturday at 7:30 p.m. face-to-face at via online live po. So every Saturday po ang prayer meeting natin. Pwede po nating mapanood sa ating mga Facebook. Bible study naman po every second and third Sunday at 2:00 p.m. Men's and Women's Fellowship at fourth Sunday after service. And then Board of Council and Workers meeting every second and third Sunday of the month. And then, ang atin pong project po ng Balot Christian Church, sa Liwanag May Ginhawa. Yan. So, meron po tayong separate na envelope po para po kung sino po yung gustong mag-donate po sa ating project po, doon na lang po ilagay. Upcoming events naman po natin, water baptism po, magkakaroon po tayo sa September 6, 2026, Sunday after morning service. So kung sino po yung mga nagnanais po magpabaptize, pakisabihan na lang po si Sister Jocelyn po para pumalista po kayo. And then First Youth Joint Fellowship, yung mga kabataan po natin. Yan. So magkakaroon po tayo ng joint fellowship. Ang tawag po ay Gilas Kabataan. September 13, 2026, Sunday at 3 p.m. po. Para naman po sa ating 64th anniversary BCC Masaganang Pagbubunga, September 27, 2026, Sunday at 4:00 p.m. po. Announcement naman po para next week po, August 16, 2026 po, ang ating speaker po ay si Pastor Orland Rosario. Exhortation po natin si Sister Grace Bautista, worship leader Pastor Orland Rosario, and closing song, worship team po. So, tawagin ko na po si Pastor para po sa ating closing prayer. Sorry po, closing song po pala. Okay, tayo po'y patuloy na papurihan ng Panginoon sa ating pangwakas na awitin. Tunay nga po, napakawalang imposible sa ating Panginoon sa ating buhay. Kung ating isip-isipin ang bawat pintig ng ating mga puso, ang bawat meron tayo, ang Panginoon ang gumagawa na ito para sa atin. Amen? Mga kapatid, awitin natin ng Panginoon, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain.
imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Amen. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala, tanggapin na. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala, tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Amen. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami ay hahayo, taglay ang kagalakan na ikaw ay aming paglingkuran. At kami ay gaganap ng aming mga tungkulin. Naganapin ang iyong kalooban at sundin ang iyong mga kautusan. Naway samahan niyo po kami upang ang iyong kapurihan at ang iyong kaluwalhatian tanging sa iyo lamang, Panginoon. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pakikisama ng Santong Espiritu, ang sa sumating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po. Sumikat kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala'y tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala'y tanggapin na. Halika na! Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala